It's part of one big whole thing, diba? And yung topic today is how indie and mainstream benefit from each other, diba? I think the very obvious answer to that is yung talent pool, no, ng Philippine cinema. Siguro dati kung mini pool lang yung mini pool, ngayon parang Olympic size pool na siya. Dumami yung mga tao na mag-direct, umaarte, nag-edit, nag-lapat ng musika. Kumbaga, dumami yung mga practitioners, no, sa buong industriya. Sa maganda dun sa pag-emerge ng indie, nagpo-crossover ang maraming tao, no, bilang artista, bilang director, bilang manunulat, bilang editor, lahat, no. Minsan gumagawa sila ng indie, minsan gumagawa sila ng mainstream. So, very dynamic yung atmosphere, no? Saka yung takbo ng trabaho. Kasi, yung nga sabi niyo, self-emerging siya. Diba? So, marami na bibigyan ng chance na makapag-direct ng pelikula na ipapalabas sa mas maraming sinihan sa buong bansa. So, like for example, nandun yung mga director na nagsimula sa Sinimalaya, kaya ko, kaya ni Jane, Castro, marami pang iba. So, sa artista naman, ganoon din, ano, gumagawa sila ng indie, gumagawa sila ng mainstream. Yung cliché na sinasabi ng mga artista na parang gusto nila mabigyan ng magandang role, di ba? So, kaya sila gumagawa ng indie. So, yun yung parang pinaka-obvious na sagot dun sa topic niya. Yung topic, pwede rin kasi yung benefit, di ba? Dalawa yun, di ba? Yung intangible, saka yung tangible. So yung intangible, yun yung satisfaction na nakukuha ng artist na gumawa ng indie, di ba? Walang masyadong pressure dahil mas maliit na yung budget. Kahit ano pwede kang gawin. Mas madaling gawin yan, di ba? Yung isa namang interpretation ko ng benefit is actually mas tangible, di ba? Profit, di ba? Kita. Diba? Kasi, kailangan natin ng pera, diba? Kailangan kumita. Kasi, paano tayo makakuha ng mas marami pang pelikula kung wala tayo dito? So, ibabasa ko na lang siguro sa experience ko as Sinimalaya participant noong 2008. Meron kaming entry nun, ang title 100. Nagkawit siya ng 4 na major awards, pero ng Best Picture. Okay, so Best Director, Best Screenplay, Best Actress, Best Supporting Actress. Ang nangyari nun, after yung Sinimalaya, nagpatawag ang Star Cinema na viewing. So, lahat ng pelikula ng Sinimalaya, pinanood nila. Tapos, I think from the set of films, yung 100, yung agad-agad, sinabi nila na pwede namin itong i-distribute. So, kumain kami. Pero maliit lang yung scale of distribution, siguro mga 10 to 12 to 15 cinemas na. Tapos, okay naman yung deal. Actually, medyo maliit lang yung nilin nila. Tapos, maganda yung playdate namin. Yung playdate namin was November. So, November to December 24, parang gano'n. So, nakuha namin yung buong November. Kasi lahat ng mga ibang producers busy sa paggawa ng MMFFF. So, that was our first experience. Okay? So, sa indie na nag-service sa mainstream. Okay? So, kumita kami doon. Konti. Okay? So, yung pera na yun, ginamit namin para makasali ulit last year with ang babae sa septic tank. Iba ng kwento na yung babae sa septic tank. Kasi, gala night nun, nanood ulit yung mga taga-star. So, gala night, napanood nila yung pelikula, so, punong-puno, maraming napapanood, maraming pumulit. And then, right after the screening, sinabihan kami kagad ni Molu Santos na gusto ko yan. We want to distribute your film. So agad-agad,
Na hindi pa kami nanalo, wala pa kami nakakamit na award. Ganun. So, nangyari, nagpusap-usap muna kami producers kasi ang producer nga ako, si Georgie Alonso, si JV Tan, saka si director si Marlon. So, excited kami. So, parang kahit pa paano, meron nang interesado sa amin. So, nakakatulong talaga na meron. Kasi malaya kasi nakakanood yung mga producers sa yung mga ibang verticals. Yung awards night na, we were just hoping na sana manalo si Eugene Domingo para madaling na yung ibenta yung movie. So, nangyari yung awards night, nanalo kami ng Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Actor, sa Audience Choice. So, we won 5 awards. Okay? And then, what happened was, siguro naging successful yung babae sa septic tank. Siguro to Bernie said, we released the movie sa movie houses, I think in more than 50 plus theaters nationwide. 1 week, right after the awards night. So, baga, mainit pa yung Sinimalaya that time. Tapos siya sa awarding, we had 1 week to promote the film. So, talagang ratsyada yung ginawang pag-promote nung Star Promo sa namin sa Facebook and everything. So, yun yung nag-experience namin. So, yung 1 week na yun, nasaya-saya kasi talagang ingay-ingay yung babae sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter nila. Tapos, hindi yung deal, no? So, parang, of course, syempre, i-share yung ABS bilang distributor, tapos wala yung i-share. So, parang, meron kami kontrata, when Septic Tank closed, I think siya yung consider na parang the most successful independent film. Kasi malaking kinita niya. Compared naman sa budget na ginastos namin dun sa movie. So parang ganun, in terms of scale. Okay? And then, so ang learning talaga namin dito sa pagsali sa Sinimalaya is, sabi nga ng Tammy Device, make good films. Yun lang talaga. Gumawa ka ng magandang pelikula kasi if you make a good film, hanapin ka nila hahabulin ka nila. Kasi syempre, sila rin, naghahanap ng content. Naghahanap sila ng may papalabas, na maganda, na nakapilikin ng mga tao. So, yun. So, ako, I think the indie and the mainstream parts of the industry can all work together, you know. Kasi ngayon, ang independent producer, independent filmmaker, hindi naman siya talagang pwede maging totally independent pa. Kasi kung gusto mo mas maraming tao talaga, kailangan mo pa rin talaga ng mass media at this point. Hindi pa tayo maabot dun sa level na napaka-sophisticated natin sa social network or, you know, social media. So we still need you know, mass media. And, you know, wala naman siguro independent producer na may-ari ng isang TV station. So, sana, in the future, magkaroon ng ibang avenues for independent producers to promote their films, also to exhibit their films. You know, in other countries, meron sila tinatawag na art house cinemas, where independent films are shown. Sa Pilipinas, wala tayo nun. Kung meron nun, mas madali sana talaga maging truly independent. Pero as of now, I think, yes, we are working together, you know, indie and mainstream. It's possible. So yung topic kanina, kung friends, allies, enemies. Ako friends or allies. No? Ang enemies ko, si Spider-Man, si Batman, si Dark Knight, si Harry Potter, buti nga nagpalingan na eh. So, yan ang mga tunay ng kalaban. Okay? Regal, Diva, Star, GMA, kaibigan ko sila. Okay, so, dapat supportahan natin talaga ang pelikulang Pilipino because kailangan talaga magtulungan at this point because yun nga, paliit yung market as reported earlier na yung number of tickets talaga is really small na kung i-compare talaga dun sa mga past years natin. So it's really a shrinking market and ang talagang makakasagutan talaga is really good things. So, yun lang po.